Alas 7 ng umaga nga, nag-pack up na nga kami ng mga gamit nga namin kasi pauwi na kami ng Manila. Bago nga maggabi kahapon, inayos na rin talaga namin yung mga gamit nga namin na iuuwi. Kahit nga yung mga isusuot nga namin, inilabas na rin namin kasi nga dumaan pa nga kami ng piyestahan. So yun, expected na rin talaga na mapapainom nga kami. Gusto rin kasi nila Kuya Bito at saka ni Tito Orly na mas maaga nga kaming umalis nga dito sa Bicol para pagdating nga namin ng Manila, hindi kami masyadong umagahin or gabihin. 7:45 nga, umalis na nga yung van at pabiyahe na nga kami papunta ng Naga. Dahil dumaan nga kami ng piyestahan ng nakaraang gabi. Puro may mga hangover pa nga yung mga yan, pero ako hindi naman ako masyado kasi alam ko din kasing babiyahe nga ngayon. Kung hindi nga ako umiinom, nahihilo na ako. Lalo pa kaya kapag ka uminom ako. Kaya hindi rin ako nakipagsabayan nga ng inom nung nakipiesta nga kami sa Barangay Hanoi. Tulad nga nung papunta nga dito, hindi rin nga ako nakatulog nga ng diretso, samantalang yung mga katabi ko ang hihimbing nga ng mga tulog nga nila. Diba nga nakakalabas nga ng Naga, dito pa nga lang nga kami sa may zigzag road na daan papalabas nga ng Karamuan. Nakadalawang suka nga ako. Sobrang nahilo nga ako kasi nga habang bumabiyahe nga nakatingin talaga ako sa labas. Puro zigzag pa naman yung dinadaanan. Sa akin nga ang lakas ngang makahilo kapag ganito nga yung daan. Buti na lang din at may baon nga akong plastic. Akala ko nga isa sa kanila yung hihingi nga sa akin. Yun pala, ako rin pala yung gagamit yung sarili kong dala. Sinalin kasi nagdala din nga siya at saka si Tita Tess para kung sakaling ang may hihingi, meron ngang ibibigay. So yun, diba talagang pinaghandaan nga namin tong daan na to bago nga makalabas nga ng Karamuan. Mag-aalas 12 nga nakalabas na nga kami at nasa Milaor na din kami. Mararamdaman mo talagang nakalabas ka na nga ng Karamuan kasi nga straight na nga yung kalsadang dinadaanan. Dumaan nga kami dito sa may Milaor, sa probinsya naman to ni Tita Tess kasi nga pumunta nga siya sa kapatid nga niya. At the same time, dinaanan na rin nga niya yung puntod nga ng mama niya na nakalibing nga dito sa sementeryo na to. So yun nga, naghanap nga kami ng mapaparkingan kasi nga after dito sa sementeryo, pupunta nga sila dun sa bahay nga ng kapatid nga niya. Meron nga simbahan nga dito at dito nga kami nakakita nga ng mapaparkingan. So itong simbahan daw nga na to, sabi nga ni Tito Orly, ito daw nga yung lumubog sa baha nga dati. So ibig sabihin, matinding baha talaga yung nangyari dito dati kasi nga mataas nga tong simbahan nga na to. Ano naman? Mira, ha? Yan yung binahan ng lubog. Ay, ito yun. Lubog. Pumunta na nga si Tita Tess dun sa kapatid nga niya, kasama nga niya si Tito Orly, and kami naman nilabas na nga namin yung baon nga namin na pagkain. Maaga pa din kasi nagluto nga si Tita Tess nga ng adobong sitaw para nga may kakainin nga kami ngayong tanghalian. Kesa nga bumili pa nga kami sa labas. Ako nga hindi nga ako masyadong nakakain kasi nga nahihilo pa nga ako. So pag gaganon nga yung nararamdaman ko, hindi mo talaga ako mapapakain nga ng madami. Kasi parang iluluwa ko lang din talaga yan. May kalahating oras din nga kaming nag-antay bago nga nakabalik nga sila Tito Orly. Pagkatapos nga biyahe na nga ulit kami. Pagdating naman dito sa kahabaan ng Ragay, merong part na umuulan nga at merong part na hindi. Nakakatulog naman ako pero hindi nga mahaba. Hindi nga kami masyadong nag-stop over nga dito sa Bicol at talagang dire-diretso nga yung biyahe nga namin. Kaya sobrang sakit talaga sa puwet nga nito yung pagkakaupo nga ng dire-diretso. Meron nga kaming nadaan ng gas station, so ito hindi ko nga alam kung part pa nga to ng Bicol. Nag-stop over nga kami dito para nga makapag-stretching, parang mga alas 5 na nga or alas 4 na nga to ng hapon. Nilabas nga nila yung baon nga namin kanina at ulam para kumain na rin nga kami dito. So yun, sobrang dami pa nga nito, parang hindi rin kasi nakakain nga ng tanghalian, gawa nga ng mga masasama pa yung mga pakiramdam dahil nga sa hangover. So yun, dito nung time nga na to, mas marami na nga akong nakain kasi umukay na nga ako at hindi na nga ako nahihilo. Ayos, kasi mamaya over. Oras natin ay alas 6 na ng gabi. Naging DJ na. Tingnan mo, sobrang iitim, hindi na makita na cellphone. Sobrang itim, hindi na kami makikita eh. Pauwi na daw siya. Pagdating nga namin ng Lucena, nakakita nga kami ng 7-Eleven at nag-stop over nga kami dito. Halos ang tagal din nga ng in-standby nga namin dito, parang umabot din kami ng 2 oras. Kasi nga nag-charge pa nga kami ng mga cellphone nga namin. Doon nga sa inuhulugan nga ng coins. Kakaantay nga na matapos nga yung 5 minutes, yun, naka 10 minutes na oras. At ang dami nga naming nag-charge.
So yun, sinabayan na rin nga namin ng snack. 12:30 ng umaga nga kami nakarating nga ng Manila. So yun, inabot din kami ng madaling araw. Nakakatuwa nga kasi nga dadaan pa sana kami ng Sariaya, Quezon kasi nga piyesta din nga doon. Yun nga lang sabi nga ni Tito Orly, wag na kasi dinuguan lang din naman din yung kakainin nga namin doon. At saka pagod na rin kasi talaga sa biyahe. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat na lang po kayo palagi. God bless and babush!